Yan. Sino na bless sa sharing ni Ate Flor, no? Kaya we encourage everyone, do not give up. Just look at the cross of Jesus Christ. Amen? So, good morning, church. Yan. I hope and pray that everyone has a great encounter with the Lord, lalo na kanina sa ating worship. Diba? Napakabuti ng Panginoon na kapag hiningi talaga natin, binibigay niya. Amen? God is good. And all the time? Amen. O sige nga, sabihin nyo nga doon sa mga katabi ninyo, I love you with the everlasting love of God. Amen. Ayan, amen. Naririnig niyo po ba ako sa likod? Amen. I love you with an everlasting love of the Lord. Amen. So, yan, welcome po sa ating second Sunday of the month. Ano nga bang month natin ngayon? February. Ang sabi nila, pag February, month of love. So, Feb-ibig, sabi nga. So, syempre, wag din natin pong kalimutan yung mga kapatid na natin dyan sa online world. Welcome po sa inyong lahat. And please stay and you will be blessed. You can also share this live doon po para makarating po sa iba yung message ng ating Panginoon. Amen? So, yan. Welcome po sa ating lahat. And doon sa mga bago din, syempre, hindi natin kakalimutan. God is good. Every day may mga bago tayong mga kapatid. So, welcome po sa inyo. Wherein you can find not just only a church and not just only this congregation, but you can always find your family here. Amen? So let us pray muna. Amen. Amen. Hallelujah, God. Hallelujah. Yes, O Lord. Hallelujah. Lord, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, Panginoon. Sa mga oras na ito, Diyos, Ikaw ang aming dinadakila. Ikaw ang aming itinataas at itinatanghal, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, for moving your Holy Spirit to each and every one of us, O God. Panginoon, dalangin ko po, Lord God, na anuman po yung mga gusto mong iparating, Lord God, sa aming lahat, Panginoon. Maiparating nyo nawa ito ng may ayos, Lord God, ng may clarity, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon. Lord God, bigyan mo kami ng karunungan, Panginoon, na mas maintindihan, Panginoon, yung mga salita mo, Lord God. Lord, just go before us, Lord God. Itago mo po ako sa iyong likuran, Panginoon, and whatever, Lord God, yung lumabas sa aking bibig, Panginoon, Lord God, it will be all coming from you, Lord God. And we declare, Lord God, Lord Jesus, we will prosper because you are with us always, Panginoon. And whatever, Lord God, yung plan ng enemy sa bawat isa sa amin, Lord God. Destroy it right now. In the name of Jesus. We glorify your name. Be magnified in our lives. In Jesus' name. Amen and amen. Yan. Amen. Palakpakan po natin muli ang ating Panginoon. Amen. God is good. And all the time. Amen. So, alam ko po na last 2 Sundays, we are all reminded doon sa teaching ni Ate Jobel about yung tunay na pagsamba or yung true worship. So, I believe that the Holy Spirit, kinausap na po tayong lahat tungkol doon. And He was powerfully moving among us. Amen? Bitin pa ba kayo? Dun sa dalawang part na yun. Akala ko nga din may part 3 eh. Ayun. So, yun. Pero praise God. Alam niyo po, every time na mag-i-schedule si pastor sa amin ng preaching, last Sunday of the month, lagi kong sinasabi kay Lord, wag sana akong piliin ni pastor. Sabi ko ganyan. Akala ko may part 3 si Ate Jobel eh. Pero alam niyo po, ni-rebuke ako ni Lord. Bakit? Yung espiritu na nagmula ba kay Jobel, iba yung bibigay ko sa'yo. Sabi niya ganon. So, kaya tayong lahat, I believe, meron pong gift, special gift na binigay ang Panginoon sa bawat isa sa atin. So, do not be afraid of preaching the gospel to each and everyone because the Holy Spirit will lead us. Amen? Basta lagi lang tayong manalangin at magtiwala sa Kanya. Amen? Ayan. So, today naman po, para maipagpatuloy natin yung tunay na pagsamba natin na hindi matitinag kahit kailan, ang pagsamba natin sa Diyos, lagi nating balikan yung significance of the cross of Jesus Christ. Because true worship
begins if we truly understand the cross and the value and beauty of the cross that was Jesus did to each and every one of us. So ngayon po, I will lead you to, or the Lord lead us today, the cross of love. Amen. Amen, di ba? The cross of love. Sige nga po, ipikit natin yung mga mata natin. And as we close our eyes, what was on our, or what does the cross really means to us? Is there something wondrous about the cross that stirs your heart? Ano yung pumapasok sa isip ninyo pagka yung cross ang tinitingnan natin or naiisip natin? Amen. Amen. So, ayan. So, mamaya pag-uwi ninyo, for sure, the Lord will give you wisdom. At maiintindihan natin after this session, mas maiintindihan natin yung ibig sabihin ng krus na yan. Amen? So, sabay-sabay po nating basahin mula po sa Aklat ng Roma, chapter 5, verse 6 to 8. Nang wala tayong kakayahang makaligtas sa kaparusahan, namatay si Kristo para sa ating mga kasalanan sa panahong itinakda ng Diyos. Bihira ang taong mag-aalay ng kanyang buhay para sa isang taong matuwid, bagamat maaaring mayroong maglakas ng loob para sa isang mabuting tao. Pero ipinakita ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig sa ganitong paraan. Kahit noong tayo'y makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. Amen. So, ito po yung sulat ni Apostol Pablo, no, sa mga taga-Roma upang ipangaral ang mabuting balita ni Hesukristo na anak ng ating Diyos Ama na namatay at muling nabuhay para sa kaligtasan nating lahat. So, ipinahayag ni Apostol Pablo dito na tayong lahat na makasalanan or tayo ay binigyan ng pagkakataon or tinawag ng Panginoon upang maging tagasunod niya. So, no, napakasarap pakinggan na we are chosen. Diba? Tayo ay, kumbaga, karangalan na mapagbilang or tawagin ka bilang tagasunod ng kataas-taasang Diyos. Di po ba? Imagine, you are working and serving doon sa pinakamakapangyarihan sa lahat, no? Who is the source of everything. Amen? Kumbaga, no, sa mga working parents, no, you are serving, you are working doon sa company na pinagtatrabahuhan natin. Minsan may mga 6 months probationary, may mga end of contract, ganon. But then, when you are serving to the Lord, wala siyang endo. Diba? Kahit minsan marami tayong mga pagkakamali, patuloy pa rin niya tayong tinatanggap. Pero sa mga company, no, dun sa mga kakilala natin, sometimes kapag ka nagkamali ka, talagang tatanggalin ka nila. Pag medyo mabigat pa, pagbabayaran ka pa. But with the Lord, no, praise the Lord talaga, pupunuin ka pa niya ng walang hanggang biyaya. Amen? Amen. So, yun, going back to the verse po, doon sa binasa natin, marahil karamihan po sa atin, no, sasabihin nyo sa mga sarili niyo, the cross of love, tinuro na sa amin to eh. Alam na namin to eh. Kabisado ko na nga yung bridge diagram eh. Di ba? Tapos, alam ko na namatay si Jesus Christ para sa kasalanan ko, namatay siya para sa kaligtasan ko. So, no, I just want to share, no, yung habang ginagawa ko po yung teaching na yan. Actually, I was preparing dahil sabi ko nga po, February is pag-ibig, month of love. So, naisip ko, sabi ko, yung love story ni Joseph tsaka ni Mary. Kasi medyo maganda din naman yung yung start nila. At marami din tayong matututunan. And then the Lord told me, yan yung gusto mo. He rebuked me. Sabi niya, yan na ba yung pinaka-greatest love story sa'yo? Sabi niya ganon sa akin. Lord, alam na nila to eh. Kabisado na nila eh, sabi kong ganyan. Kabisado nila, pero naiintindihan nyo ba? Sabi niya ganon. So,
Lord, di naman Holy Week. para dun sa cross. Bakit? Sabi niya sa akin, pag Holy Week nyo lang ba ako dapat alalahanin? Isn't it dapat every day of your life? Inaalala nyo ako, sabi niya. Kaya, ayun. Tapos, it was a confirmation, kasi po meron po ang intercessory team ng morning devotion. So, si Lord nilid niya yung ating pastor, na si Pastor Lucky, doon sa 1 Peter. Pagbungad mo doon, kung mababasa niyo po yung 1 Peter doon sa verse 2, sabi niya, para sundin nyo si Heso Kristo at upang linisin kayo sa mga kasalanan nyo sa pamamagitan ng kanyang dugo. Sabi ko, okay Lord, Amen Lord, you are the master. Ikaw po yung masusunod, hindi po ako. Amen? So, ayan. Kaya dito po ako nilid ni Lord sa atin, the cross of love. Amen? Kasi ang gusto naman ng Lord sa atin is para mapabuti tayong lahat. At the main point of the Bible is about the love of God to all mankind. No? Gusto ng Lord, lagi nating titingnan yung kanyang krus ng Kalbaryo. No? He wants us all to remember His death, no? At yung binigay niyang covenant to each and every one of us. Kaya nga, di ba po, yung covenant meal, hindi lang dapat natin siya tinitake every life group or every Sunday service, kundi every day of our lives because we remember the death of Jesus Christ. And it's really a celebration to all of us, yung kanyang kamatayan. Amen po? Amen. So, ayan. Sa pamamagitan ng kanyang dugo, nilinis tayo ng ating Panginoon para maiwasan natin yung pagkakasala. So, yes, alam natin, naririnig natin, na pag-aaralan natin. But, are we truly understanding, sabi, or nabibigyan ba natin ng halaga yung kanyang ginawa sa krus? Kasi kung naiintindihan natin, bakit bumabalik pa tayo doon sa mga nakaraan, yung mga maling gawain natin, yung mga nagagawa nating kasalanan. So we keep on doing things na ayaw niyang gawin natin. Kasi sabi nga niya, di ba, bakit mahirap ba para sa inyo na gawin yung tama? Di ba, nung in-accept natin siya as our Lord and Savior, somehow may proseso na binabago niya tayo. Kaya gusto ng Panginoon sa atin, we must put off the old ones. We must put on the new ones. Because we are new creation from our Lord Jesus Christ dahil sa kanyang banal na dugo. Amen? So, today, 2 points lang po tayo. Ayan. Yan, kaya mas piliin po natin na makinig doon sa salita ng Diyos. Kasi sabi nga, yung tunay na pagsamba natin, mapapakita natin if we are truly understanding or listening to His words. Amen? O kaya sabi ng Lord, sabihin mo sa katabi mo, huwag kang matulog. Amen. Amen. The cross of love. Diba? Someone must die for our freedom. Yan. Ang buti ng Lord kasi nandito tayo. Malaya tayong nakakapag-puri sa Kanya. No? Namatay siya para sa atin, para magkaroon tayo ng buhay ngayon. No? Yung hininga natin, galing yan sa Kanya. Amen? So our first point is, God's love triumphs over our unworthiness. Triumph, ibig sabihin victory or tagumpay. And then yung unworthiness, undeserving, not good enough. Diba? So balikan natin yung sa verse 7 and 8. Sabi po niya dyan, bihira ang taong mag-aalay ng kanyang buhay para sa isang taong matuwid, bagamat maaaring mayroong maglakas ng loob na ibigay ang kanyang buhay para isang mabuting tao. Pero ipinakita ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig sa ganitong paraan. Kahit noong tayo'y makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. Amen. So, Apostle Paul in verse 7 tells us about yung isang taong matuwid. Righteous man. Sinasabi niyang righteous dito is not in God's sight. It's in man's sight. So, or sight of the world. Kapag
may mga tao tayong kakilala na mabait or full of good works, 'di ba? Yung tao na to, we see that person na matuwid or mabuti. Or we consider someone righteous based upon doon sa ginagawa niya. For example, may mga kakilala tayo na tumutulong sa mahihirap. Diba? Yung may mga charities, may mga foundations. So, kapag matulungin siya, namimigay siya in times of needs, kilala natin yung tao na yon na mabuti at matuwid na tao. May iba naman, may mabuting puso, no? Tumutulong sa kapwa, kaya lang may ibang motibo. Diba? So, kasi minsan kailangan maging mabango, kailangan mong maging maayos, mabuti, no? Lalo na ngayon. Lalo na ngayon, mag-election na, no? So, kapag election, marami yung nakikita natin. But, let us really pray din talaga sa yung hahabol or yung mga yan na mapili talaga ni Lord kung sino yung karapat-dapat. Amen? So, yun. Minsan, pag nakita natin yung tao na yun, ay, si ganito, mabuting tao yan eh. Kasi, namigay. May mga charity sila, nagpakain sila dito ng mga mahihirap, nagbigay sila ng mga groceries, mga ganyan. So, we see that person na mabuti. Sometimes, kapag may mga taong against sa kanila, ipagtatanggol pa natin. Tama po ba? No? Kasi alam natin na mabuti yung tao na yon. So, hindi magagawa ng ni ganito yan. Kasi, alam mo ba, pinakain niya yung buong barangay. Di ba? Yung mga ganon. Well, this is the point of view of the world or yung tao. Pero in God's point of view, ang sinasabi niya dun sa verse natin kanina, ang lahat ay nagkasala at hindi naging karapat-dapat sa paningin ng Diyos. So, di ba everyday we commit sin? Sino yung wala pong kasalanan? Lahat tayo, even us po, no, yung mga nagse-serve, hindi po kami perfecto. Ayan. So, nagkakasala din kami araw-araw. Yan, no? Kaya sabi nila, that makes us all unrighteous. Hindi natin din pwedeng ipantakip yung mga mabubuting gawa natin, no? Doon sa nagawa nating mga kasalanan. Like, di ba pag nagsisimba tayo, like today, the Sunday service, may mga tao na ang daming pinapansin sa church. Sino ba talaga yung pinupunta niya sa church? Di ba? Ang dami nilang pinapansin sometimes. Madalas yung praise and worship, di ba? Kapag yung song lead, ay, like Hentono, wala siya sa tune. Di ba? Ay, tingnan mo yung gitara ni nahuhuli siya. Mali yung beat. O kaya ay, sa preacher, ay, nakakaantok naman yung preaching neto. Ayun, katagal. Di ba? Yung mga ganon eh. O kaya, pwede rin yung mga kapatid natin. Instead of listening to the Word of God, ang daming mga nakikita na, ay, tingnan mo yung suit ni Ay, mga ganon. Ay, sinimbaya po. Ay, nagsimba pa siya ganon pa yung suot niya. Diba? Which is, why we go to this kind of service? It's because we want to glorify the Lord. Huwag kayong titingin sa tao. Naalala niyo yung shinare ni Ate Rona, yung isang baso, pag umikot? Diba? When you are concentrating at saka focus ka doon sa isang bagay na ayaw mong, yung malaglag yung tubig, diba? Wala kang makikita. The same way when we are worshiping the Lord. Worship Him, sabi nga ni Ate Jobel, with all our hearts. Yung walang pagkukunwari. Amen? So, sinasabi dyan, walang matuwid. Sabi sa Roma chapter 3, verse 10, walang matuwid sa paningin ng Diyos. Wala kahit isa. Amen? So, ayan, kahit gaano tayo kagaling sa mga ibang bagay, sabi nga, may pagkakataon na sasablay tayo.
Yan. Kasi nga po, hindi tayo perpekto. Lagi din pinapaalala sa atin na, anak, hindi lang puro good works. The most important thing that we will do is to have faith in the Lord. No, yung makapamuhay tayo ng may kabanalan. Amen? So, if you will notice po doon sa verse 7, sabi niya dyan, no, matuwid at mabuti. Righteous and good. So, pag righteous, ibig sabihin po niyan, doing what is considered right, from the right, di ba? Righteous. So, yung good naman, implies kindness, positive actions, yung ginagawa. But look at Jesus Christ, a righteous man and a good man na ipinakita niya yung kamangha-mangha niyang gawa. We've seen or nababasa naman natin sa Bible yung mga miracles na ginawa niya, yung mga signs and wonders, no, yung mga ginawa niyang kabutihan. No? Wala siyang bahid na kasalanan. But he is going to put in death. Sino yung magtatayo at magsasabi para sa kanya ng ganito? Mabuti siyang tao. Wala siyang kasalanan. Walang niyo siyang patayin. May nagtanggol po ba sa kanya? Diba wala? Or may nagsabi ba sa kanya, I am willing to die for him. Huwag niyo lang siyang patayin kasi magbuti siyang tao. Ako na lang. Diba? Parang ganon. Walang nagtanggol sa kanya. So, tayo as human, as we know the backgrounds of one person, di ba we will exert extra effort para doon sa tao? Ay hindi, mabuti ang tao. I-justify mo pa kapag alam mo at kilala mo yung tao na mabuti. Although meron siyang ginawang mali or meron siyang ginawang kasalanan, parang hindi mo matanggap sa sarili mo, di ba? But in here, no, someone is willing to die for all of us. That's the name of Jesus Christ. Amen? God's love is so unconditional. So, sabi nga dyan sa verse 8, pero ipinakita ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig sa ganitong paraan. Kahit noong tayo'y makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. Imagine po, no? Amen? God's love is so unconditional. And sabi niya dyan, no, yung triumphs over unworthiness kasi hindi po tayo karapat-dapat sa Panginoon. Pero namatay siya para sa kaligtasan ng lahat. It is given freely to all of us and cannot be earned. Yung biyaya niya, yung grace na binigay niya, freely nating na-receive. Hindi tayo nag-effort. Pero binigay niya ng buong buo sa atin yon. Someone died for us so we can have the freedom. His death means life to all of us. Amen? So, we have found this triumph or this victory even if we are unworthy. Diba? Buti ng Panginoon na sa kabila ng mga pagkukulang natin, sa kabila ng mga kasalanan natin, nariyan siya. Niligtas niya tayo. So, yun ang tanong naiintindihan ba talaga natin yung ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo? Do we really value what He did on the cross? Na minsan, sa simpleng obedience, hindi natin magawa. Hirap na hirap tayong sumunod. Diba? No? Leader nga namin, let's have a daily devotion, ganitong oras. Ha? Kailangan, 4 a.m. Naku po, sarap matulog. Aaga naman, but 4 a.m., pwede namang 6 a.m. Di ba? Sabi ng life group leader ninyo, see you on Thursday at 3 p.m. We will have a LG, mag-outreach tayo dun sa Agaw. 3 p.m. Kainit. Kainit. May tricycle ba tayo? May service ba tayo? Ganun pa tayo, kasi iniisip na natin yung kapakanan natin Diba? So, yan yung mga simpleng bagay na hindi natin minsan maibigay sa Panginoon, no? Tulad ngayon, Sunday service, worship service. Anong oras na?
Ilang points kaya si Ate Rosel? Nagugutom na ako. 9 to 11 po yung worship service natin. Minsan lalagpas lang ng 15 minutes. Ay nako, wala pa akong niluto, katagal. May mga ganun po tayo minsang kaisipan, no? Kasi, ayun nga, yung obedience natin kay Lord, no? O, madalas pa, 21 days prayer and fasting. Laging sumasablay yung 21 days na yun. Hindi natin maibigay kay Lord, no? Tapos pinagpe-pray natin yung multiplication, ganyan. O meron pa tayong 4 na municipalities na kailangan nating puntahan. I-reach out. May Morong, may Limay, may Pilar, may Samal. Morong. Dagat yun eh. May tao ba doon? Di ba? Kalayo naman. Di ba may mga bundok din doon? O, di ba? O kapag naman, sa mga nagse-serve dito, pag kasama ka sa Dynamics, minsan napansin mo, no, 3 weeks or 1 month ka nang nakaroster. Diba? O, sasabihin ni Ate Jubel, o kaya ni Ate Rona sa inyo, o boy, ikaw ulit, next week na eh. Kasi ganito, may sakit. Bate, wala pa akong pahinga. Sila naman, pagod na ako eh. So may complain. No? Yun yung mga obedience natin na hindi talaga na, yun yung hinihingi ng Panginoon na minsan hirap nating ibigay. So mamaya, Ate Jubel, may 1 taon daw na magro-roster. Amen. So yun yung mga minsan, madalas din talaga nangyayari. Kasi napapagod nga din naman yung tao. But, eto no, isipin na lang din natin, si Lord ba napagod sa atin? When we pray for something, si Lord ba, sabi niya, ay, hindi na ba tayo pinakinggan? Ang dami-dami nating hinihiling sa Kanya, di ba? Nung time of, bago siya i-crucify, nung dadakpin na siya, natulog ba siya? Hindi, di ba? So, wala siyang reklamo. Habang naglalakad siya, pasan-pasan niya po yung cross, may narinig ba tayo sa Kanya? Diba? Wala. Wala kahit isa. Habang hinahampas yung Kanyang katawan, nagkasugat-sugat na, nagpahinga po ba siya? Hindi, di po ba? Nung alam niyang mamamatay na siya, or ipapako na siya sa cross, kasi nakaganyan siya eh. He was on that cross. Sandali lang, pagod na ako. Sinabi po ba niya yon? No. Diba? Wala tayong narinig sa Kanya. Bagkus narinig pa natin, pinapatawad pa niya tayo. Diba? Patawarin niyo, Ama, ang mga ito, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Diba? Imagine, habang mamamatay na siya, pinapako na siya sa krus, iniisip pa rin niya tayo. He was thinking of us when He was in the cross. The cross of love of Jesus Christ to us. But then again, we keep on complaining on the things na kahit simple lang na obedience, hindi natin magawa. Na mga bagay na minsan inuutusan tayo dito sa church, pag may mga nakita tayong kalat, minsan titingnan ka pa bago mo pulutin yung kalat. Wala tayong initiative. O kaya minsan, oy, pulutin mo yun. Pre, pulutin mo nga yun na may kalat, manguutos ka pa ng iba. Kaya yung mga magulang na inuutusan yung mga anak nila, nak, pakibili mo nga muna ako ng powder, may maglalaba ako. Hima, sandali, doon na lang, iutos mo pa sa kapatid mo. Pwede namang ikaw yung gumawa. Diba? Simpleng obedience, sabi nga. In the beginning, dahil sa pagsuway natin, nagkasala tayo. Saan ba nagkasala ang tao? Diba? Doon sa punong kahoy na naglalaman ng bunga ng tama or mali, sabi niya. Doon sa Genesis yan. No? Nababasa niyo po lahat yan. Alam ko, kabisado niyo yung bridge diagram eh. So, ayan. Doon tayo nagkasala. Doon unang nagkasala ang mga tao. And saan tayo niligtas ni Jesus Christ? Sa cross. Yung cross, diba, galing din yun sa puno. Diba? Imagine niyo po, no? Doon sa cross or doon sa kahoy na yon tayo unang
nagkasala. At doon din tayo iniligtas ng Panginoon. Amen? Di ba napakabuti ng Lord? Dapat pinapalakpakan natin talaga siya. We give the highest praise and glory sa Kanya. At wala po kahit isa yung nakagawa niyon. He demonstrated His true love to all of us. That's why we all won the victory or this triumph, even if unworthy po tayo. Amen? So, Jesus laid Himself to die just for us to have freedom or just for us to be set free. Pag sinabi po kasi nating we have been set free, hindi ibig sabihin, pwede na nating gawin kahit ano. Ay, malaya na ako, binigyan na ako ng kalayaan ng Panginoon eh. So, pwede ko nang gawin kahit ano yung gusto ko. 'Di ba? So, hindi naman niya sinabing, binigyan kita ng freedom, sige, gawin mo na lahat. He has been, given us freedom, 'di ba? Freedom, sabi niya, para maituwid natin yung pamumuhay natin. Yun yung gusto ng Panginoon. Gusto niya kasi na makasama natin siya doon sa heaven. Alam natin kung ano yung heaven, 'di ba? Lahat tayo gusto nating makarating doon. So, let us really value talaga at intindihin nating mabuti kung ano yung ginawa ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. Amen? So, we have the freedom na binigay ng Panginoon. Pahalagahan natin. Gumawa tayo ng tama, gawin natin kung ano yung kalooban niya. Hindi yung kalooban natin. Kasi pag kalooban natin, for sure, sasablay tayo. But if we will follow yung will ng Lord, somehow, hindi man ganun kadali, it's a process. Trust the process. Di ba? Trust in the Lord with all our hearts. Amen? So, yan kapag nagsaserve tayo dito, sabi ni Ate Jobel last week, kailangan ibigay natin ng the best natin, yung 100% natin. Kasi unworthy na nga tayo eh. Hindi pa ba natin ibigay kay Lord kung ano yung deserve sa Kanya? Diba? Na kapag tayo harap sa Kanya, especially yung mga nagsiserve po dito sa harapan. Kapag magko-commit, it's parang routine na lang ba na sasabihin natin, ay, magko-commit, prayer lang yun, worship lang yun. Imagine and look at the cross, what did Jesus do to all of us? Tapos ganun yung gagawin po natin. Sa usually mga nagsiserve, or even yung mga nandito po sa natin, na nakikinig, sa mga kapatid natin na nakikinig. Ay, nain pa naman yung service. Okay lang mamaya, habol na lang ako sa worship. Diba pagka binigyan ka ng freedom ni Lord, naramdaman mo na mahal ka niya, na namatay siya sa krus para lang sa'yo. Sabi ko nga kanina, His death means life to all of us. Diba dapat kakaripas tayo ng takbo, mas mauuna tayo sa harapan, kasi sabi nga yung blessing nasa harapan. Kasi we want to give our very best to the Lord, kasi He deserves it. Tayo nga hindi tayo deserving eh, pero binigyan pa rin niya tayo ng buhay. Ano yung ibabalik natin sa Kanya? Sabi nga, tunay na pagsamba. Kaya nga medyo nagpalda ako ngayon Ate Jobel. Kasi I'm meeting the Lord of Lords, the King of Kings. Ayan, di ba? Kaya, yun, sabi nga kanina, kapag nagsiserve ka, you will give your very best unto the Lord. No? You will dress properly. It's one way po yan na paggalang natin sa Panginoon. No? Na sa pagharap natin sa Kanya, syempre kailangan maganda tayong lahat. O, ngitian mo yung or tingnan mo yung katabi mo. Maganda ba ang ating mga katabi? Syempre, maganda yan dahil anak yan ng Panginoon. Ayan. God's love is so unconditional. Amen? So, ayan. Tayo ba kapag nagmahal, may mga conditions ba tayo? Depende. No? Sa mga mag-asawa, ay,
Binahal ko yan kasi marunong maglaba, marunong magluto, marunong mag-alaga. Matangos ilong niyan, sexy yan. Di ba, mga ganon? May mga conditions tayo eh. No. Pero, imagine, yung mga conditions na yan, mga simpleng condition na yan. Pero si Lord, minahal niya ba tayo ng may condition? Unconditional love. Diba? Ang Panginoon natin, na kahit makasalanan tayo ay binigyan ng buhay ng Panginoon. So, dapat maging ganon din tayo sa Kanya. Kapag kamahal mo yung isang tao, sabihin, mahal ko siya kasi mahal ko siya, period. Even if may mga flaws siya, may mga imperfections siya. No, especially doon sa mga couples. Naku, malapit na kasi ang couples night, kaya yan. So, love your spouses despite of his or her imperfection. Amen? So, magmahal ka without any condition. Ay, sa mga kabataan, ay, namimili ng liligawan, for example. Ay, dapat maganda. Yung matalino, yung pwedeng gumawa ng assignment o kaya project natin. Di ba? May mga conditions. Paano pag binigay ni Lord sa'yo, yung hindi opposite nun? Di ba? Dapat. Amen, amen. So, yan. kaya kayo, mga nanay, mga tatay, pag tinatanong po kayo, bakit mo mahal yung asawa mo? Bakit mo pinili yung asawa mo? Mahal ko siya. Simply because, mahal ko siya. Period. Diba? Kasi ganun tayong minahal ng Panginoon. Mahal kita, kaya niya tayo iniligtas. Walang kahit anong kondisyon, kahit makasalanan pa tayo. Amen? Ayan. So, ganun din kapag tayo, dahil ang church natin o yung samahan natin dito, hindi lang dapat nag-i-stop na sa atin lang yung pagmamahal ng Panginoon na nararanasan natin. Kaya nga, we go evangelism, we go outreach kung saan-saan, ganyan. Huwag din po tayong mamimili, mga kapatid. Doon na lang tayo sa kabilang bahay, doon sa may malaking bahay, nagpapamerienda yung mga yon. Doon na lang tayo para masaya doon, ganon. So, paano na yung mga kapatid natin na wala naman maibigay din? Diba? Hindi ba natin sila pupuntahan? Hindi ba nila kailangan yung salita ng Panginoon? Everyone needs Jesus Christ. Amen? Kaya do not pass by doon sa mga tao na nililid tayo ng Lord kung saan tayo pupunta. Kaya yung 4 na munisipyo pa, magtulungan po tayo na ma-reach natin yung mga yon. Kasi I believe all of us, we need Jesus. We need His presence para makapamuhay tayo ng may katuwiran. Amen? Ayan. Okay. Ito madalas din sinasabi natin sa buhay natin. I love you, Lord. Mahal kita, Panginoon. Di ba ikanta kanila, mahal na mahal kita, Panginoon. Di ba? Pero do we really mean that love to Jesus? Kumbaga, sinasabi lang ba ng bibig natin yon? O kinakanta lang natin? Kasi maganda yung tono. Sounds good sa pakiramdam natin. Di ba? Ganun ba tayo, Ganun ba tayo mag-worship, sabi nga. So, we keep on telling God, I love you, Lord. Ikaw ang buhay ko. Diba? Doon sa Hira I bow din kanina. I am yours, forever yours. Talaga bang sinasabi natin yon sa Panginoon? Talaga bang we mean what we say? Parang gano'n. Sabi ng mundo, love yourself. But Jesus tells us, deny yourself. Diba? The world says, serve yourself. But Jesus says, serve others. Dahil ganun niya tayo sinerve. Binigyan niya tayo ng buhay. Amen? Sabi nga po dyan sa 1 John, chapter 2, verse 15, huwag ninyong ibigin ang mundo o ang makamundong bagay. Ang umiibig sa mga ito ay hindi umiibig sa Ama.
Amen. Be careful. No? Kaya lahat naman tayo to in general to. Hindi lang sa isang tao. Kapag tinamaan ka, ibig sabihin, God is speaking unto you. Wag mo ding, kasi kay Jesus, there is no condemnation. Binigyan niya nga tayo ng buhay, di ba? So, kailangan lang, kaya niya to binibigay sa atin, pinapaalala niya sa atin. So that we will always be looking back doon sa ginawa niya sa atin. Na ano ba dapat yung isa pamuhay ko? Ano ba dapat yung takbo ng buhay ko? Is it my will or the will of the Lord? Amen? So let's always remind ourselves what Jesus did on the cross was to have a life. At nagkaroon tayo ng pagkakataon para magkaroon ng buhay na walang hanggan kasama siya. Amen? So, yun. Let's really work on the, yung pananampalataya natin. Yung takbuhin natin. Diba? Ayan. So, second point natin. Yan, last point. God's love triumphs over our helplessness. No? Basahin natin ulit sa verse 6. Nang wala tayong kakayahang makaligtas sa kaparusahan, namatay si Kristo para sa ating mga kasalanan sa panahong itinakda ng Diyos. Amen. So, wala tayong abilidad to save our own life. Only Jesus can save us. No, sabi pa diyan, namatay si Kristo sa panahong itinakda ng Diyos. So, ibig sabihin, perfect timing talaga yung pagkamatay ng Panginoon. Kasi, yung death ni Jesus, di ba, it signifies life to us. Which is, that sacrifice happened when we needed it the most. Alam niya kung kailan natin kailangan yung mga bagay. Kaya, God is so perfect sa mga inibibigay niya sa atin. Or yung mga panalangin natin, even yung mga hinihiling natin sa Kanya. Perfect timing yan. Kaya lagi tayong pinapaalalahanan to wait and trust Him. Kasi better things are coming our ways. If we will obey the Lord. Amen? So, mahina po tayo, sabi ni Pablo dyan. Wala tayong kakayahang maligtas yung ating mga sarili. No. He provide us yung salvation na when we are not able to achieve it on our own. Hindi natin kaya, aminin po natin yan. Only Jesus did that one. Christ is the only real solution to all our sinfulness. And ito yung best nating gawin din. To point others to Jesus Christ. Leading yung mga tao na in-entrust niya sa atin, pabalik sa Kanya. Amen? Kasi ganun din tayo ni-lead ni Lord. Kaya tayo narito ngayon, nagpupuri sa Kanya kasi naniniwala tayo. At nananampalataya tayo sa Kanya na bibigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. Amen? So yan. Bakit nga ba sinabi ni Paul dyan na wala tayong kakayahang makaligtas sa kaparusahan? Or powerless tayo? Or helpless? Basahin po natin sa Roma chapter 7, verses 14 to 25. Medyo mahaba po ito, pero try to, kapag kayo ang nagbasa, imagine yung kayo to, or tayo to. Alam natin ang kautusan na mula sa banal na espiritu, pero makamundo ako at alipin ng kasalanan. Hindi ko maintindihan ang aking sarili dahil ang mabubuting bagay na gusto kong gawin ay hindi ko magawa. Pero ang mga bagay na ayaw kong gawin, ang siya kong ginagawa. At kung ayaw ko ang ginagawa, ibig sabihin, sumasang-ayon ako sa sinabi ng kautusan. Kaya hindi talaga ako ang gumagawa ng masama. Alam kong walang mabuti sa akin. Ang tinutukoy ko ay ang kasalanan kong pagkatao. Dahil gumawa ng mabuti, hindi ko ito magawa. Dahil dito, ang mabubuting bagay na gusto kong gawin ay hindi ko magawa, pero ang mga bagay na kinasusuklaman kong gawin, ang siyang ginagawa. Kung ginagawa ko man ang ayaw kong gawin, hindi na ako talagang gumagawa nito, kundi ang makasalanang likas sa akin.
Ito ang natuklasan ko tungkol sa aking sarili. Kung ibig kong gumawa ng mabuti, hinahadlangan ako ng kasamaang likhas sa akin. Sa kaibuturan ng aking puso, nalulugod ako sa kautusan ng Diyos. Pero may napapansin akong ibang kapangyarihan na kumikilos sa aking pagkatao, na sumasalungat sa pagsunod ko sa kautusan na alam ko. Dahil dito, naging alipin ako ng kapangyarihan ng kasalanang likas sa aking pagkatao. Kawawa naman ako. Sino ang magliligtas sa akin sa kasalanan kong pagkatao na nagdudulot sa akin ng kamatayan? Salamat sa Diyos. Siya ang magliligtas sa akin sa pamamagitan ni Hesukristo na ating Panginoon. Amen and amen. At yan yung good news ng Lord sa atin, na kahit marami tayong mga nagagawang kasalanan, sabi niya, siyang magliligtas sa akin sa pamamagitan ni Hesukristo, because Jesus died to save us from all these sins. Amen? Kaya sabi ni Paul, talagang mahina tayo. In short, no, madaling matukso ang tao. No? Why? Because we are far from God. No? No, based sa ating nabasa, tama po, no, naranasan natin to. Okay? Lahat tayo naranasan natin yan. Yung gusto naman ng katawan natin, gusto naman ng espiritu natin, or gusto natin gawin yung tama. Pero may mga pagkakataon na, na talagang inaano tayo ng kalaban. Ginagamit tayo para hindi tayo magbigay ng kaluguran sa Panginoon. No? Kasi as follower of Christ, we all know the right and wrong. Alam na natin yung tama at saka mali. Pero natutokso pa rin tayo kasi mahina nga tayo. Mahina tayo kasi malayo tayo sa Panginoon. Imagine na siya na yung nagligtas sa atin. Di ba dapat mas lumapit tayo sa Kanya? Kasi nandun yung kaligtasan nandun yung karunungan, nandun yung kayamanan. Still, we're digging deeper doon sa treasure na temporary. Di ba dapat mas mag-dig deeper tayo doon sa eternal, which is yun yung binigay ng Panginoon sa atin. Yung eternal life na ibibigay niya kung tayo ay susunod sa Kanya. So, yan. May mga gusto tayong gawin, pero gusto naman natin na maging mabuti lagi, pero may laging humahadlang, sabi diyan. Katulad po kanina, may share ko lang. Parang, bago po kami sa sound check, yan. So parang ang daming mga ginagawa yung kalaban. Yung OBS ayaw gumana, yung mga musician, hindi sila nagkakasundo doon sa ganyan. But, the Lord has power talaga. Sabi niya lang sa amin, magdasal kayo. So, nag-gather yung praise and worship, yung mga ibang dynamics. Sabi ko nga, let's all pray. Because yung prayer is so powerful. Kasi galing yan sa Panginoon. So, and i-live natin na si God na yung mag-take over. Let us just give Him all the best para sa Kanya. Kahit na yung bang ayaw natin, pero yun nga, natutokso tayo. Pero gawin natin kung ano yung nararapat. Kasi we are serving the Lord. He has given us life. He deserve yung 101 nga dapat Higit pa nga dapat, di ba? Kasi buhay yun. Buhay yung binigay po niya sa atin. Amen? We are so weak. Sabi niya, helpless. But our help comes from the Lord. Sa Kanya lang nanggagaling ang lahat. He is the source of everything. Kaya sa lahat ng mga hinihiling natin, sa lahat ng mga pinagpe-pray natin, just kneel down. The Lord is listening to each and every one of us. Hindi siya natutulog. Ano pa ba yung hindi niya kayang gawin? Namatay na nga siya sa krus, di ba? So, yun yung in some point of natin bilang tao, nagiging alipin kasi tayo ng kasalanan. So, sabi niya kanina, likas ang kasalanan sa ating pagkatao. That's why the Lord is reminding us on this good news. Salamat sa Diyos, siya ang magliligtas sa akin sa pamamagitan ni Hesukristo, na ating Panginoon. God's love triumphs over our helplessness. Our help come from the Lord. So gusto lang naman ni Lord sa atin,
Napaka-simple nga lang din talaga minsan yung gusto niya sa atin eh. Ask, seek, knock. You know, alam ko po, kabisado nyo or yung iba sa inyo, life verses tong Matthew 7:7. Kasi gusto ng Panginoon, we will always ask Him. Kasi when we ask Him, ibig sabihin we're drawing closer sa Kanya. Sa Kanya lang lahat tayo nauuna. Seeking Him, His presence. Gusto ng Panginoon na kapag sinaliksik natin siya ng buong puso natin, He will download everything unto you. Lahat ng gusto mong hinihiling mo sa Kanya, as long as naka-align ito doon sa gusto ng Panginoon, ibibigay niya. And ang daming doors ni Lord for all of us. Ang dami niyang pagkakataon na binibigay sa atin. Tayo lang ang inaantay niya na kumatok sa Kanya. We really need God sa buhay natin. Amen? Ayan. So sa bawat pagsubok, sa bawat problema natin na kinakaharap, no, matuto tayong tumawag sa Panginoon. Kasi siya yung ating source of everything. In helplessness, sabi niya, napagtagumpayan na ng Panginoon. Amen? So, to conclude this, John 15:13, sabi diyan, greater love has no one than this, that one lay down his life for his friends. Wala nang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. And this is the ultimate act of love of Jesus Christ to all of us. The love of the cross na namatay si Kristo para sa ating lahat upang mabigyan niya tayo ng pagkakataon to have this eternal life. Wala nang hihigit pa sa pag-ibig na ibinigay niya sa ating lahat. The question is, how do we really value it? This kind of love that Jesus gave us. How often do we see and remember His love to us or the cross ng Panginoon sa buhay natin? When we see the cross, may mga takot pa rin ba tayo? The Lord wants us to always ask Him, seek Him, and knock on Him. Sometimes, kaya gusto ng Panginoon, lagi tayong maunang tumawag sa Kanya. We take things for granted. Na kapag nakuha natin yung mga bagay na hinihiling natin sa Kanya, just go with the flow na naman. May mga goal tayo at pangarap tayo sa buhay na gusto nating marating. And we really put much effort doon sa mga goal na yon. Kasi nga, gusto nating makamit yon. Can we do the same thing sa pananampalataya natin sa Panginoon? He paid all this cost na dapat sana ay tayo. Magbigay din tayo ng extra effort or pahalagahan talaga natin kung ano yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Nakamit natin yung kalayaan dahil sa Kanya. Isn't it He deserve much the best? Amen. He is, sabi kanina sa kanta, He is our Almighty God. God of endless worth. Inako niya ang lahat. God is so good sa buhay nating lahat. Hindi ba dapat natin siyang itaas, itanghal, dakilain? Wala kahit sino man ang makakagawa nito sa mundong ito, kundi ang Jesucristo lamang. And today, God is reminding us, let us all raise all these banners because napagtagumpayan na niya ang lahat. He already Amen. overcome the world. The only thing that we have to do is to fix our eyes on Jesus alone and look at the cross of love na ginawa niya para sa ating lahat. Can we give what He deserves? Amen.